paragraph 3 ng pag-aaral natin dito sa of the gospel and the extent of grace thereof. Nalaman natin kung ito ay ang gospel, kung paano ito unang na-preach, at nalaman din natin na ang naghahayag ng gospel ay walang iba kundi ang special revelation. Hindi sufficient ang natural revelation. Ito ay nagre-remind lang sa atin na meron tayong Diyos at Creator, pero ang special revelation, siyang nagre-remind naman sa atin at nagsasabi sa atin directly na tayo ay sinner at kailangan natin ng isang Lord and Savior dahil banal ang ating Diyos. So, napakaganda na maunawaan natin ito. At kung makikita nyo, talagang by paragraph ang ginawa natin para mas ma-appreciate natin yung inilagay o dinagdag ng mga particular Baptist ng mga time na yon. Kasi nga sa Westminster, wala itong chapter na ito. Pero yun nga, para mas ma-dissect pa natin, tunghayan natin yung paragraph 3. Tignan natin, no? We are taught last time sa paragraph 2 na talagang mahalaga ang scripture, mahalaga ang Bible dahil dito hinahayag ang gospel o mabuting balita. So clearly, we need special revelation for us to be saved dahil nga hindi automatic, no, na dahil in-reveal ng Diyos ang gospel, hindi automatic lahat ay makakaunawa nito o makakaalam nito, kaya kailangan niya ng special revelation na nakasulat o na naihayag galing sa mga propeta na sila ay kailangan manampalataya sa redeeming or sa Redeemer or ang promised Messiah. At hindi lang dapat marinig nila itong gospel na ito, kundi kailangan din nilang mag-embrace sa pananampalataya at pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So this morning, mas bibigyan pa tayo ng emphasis ng mga framers sa revelation ng gospel patungkol sa kung paano ito na-disseminate or na-distribute sa tao. At malalaman natin ang role ng pagiging soberano ng Diyos sa pagkalat, pag-spread ng gospel globally, no? So sabi ni Sam Waldron, sovereignty in this connection means the complete independence and freedom of God in bestowing the light of the gospel on men and nations. So napakalaki ng dapat nating napakalaking importansya na dapat nating maunawaan at mai-recognize ang soberano or sovereignty ng Diyos pagdating sa kanyang pagpapahayag ng kanyang ebanghelyo, dahil nasa kanyang laya at karapatan kung paanong direksyon, when and where niya ito ihahayag. Okay? So, tignan natin yung outline ng ating chapter 3. Una, tignan natin yung assertion of sovereignty of God in gospel dispersion. So, sabi sa ating, basahin natin, no? Sa ating paragraph 3, the revelation of the gospel to sinners made in diverse times and sundry parts, with the addition of promises and precepts for the obedience required therein as to the nations and persons to whom it is granted. It is merely of the sovereign will and good pleasure. So the spread of the gospel, saving gospel, is governed entirely by the sovereign will of God in the history. So walang nakalabas. Hindi dahil ginusto lang ng tao na i-spread ito. Di ba minsan pag meron tayong mga tracts or meron tayong papadistribute, minsan din natin alam kung saan nila dinidistribute. Ang mahalaga, may distribute nila ito. Pero sa Diyos, mali. Iba. Sa Diyos, siya ang nagde-determine kung saan niya ito i-distribute or i-disperse, at siya rin ang nagde-determine kung kailan. At nakita nga natin, di ba, from Eden, gamit nga ang mga Israel, nasa kanila muna ang ebanghelyo, hindi alam pa ng ibang nations kung ano ang salita ng Diyos. Okay? So, maliwanag na nasa prerogative ng Diyos kung
paano niya ikakalat ang ebanghelyo. Hindi to arbitrary. Hindi to random na bigla na lang kumalat. Ang Diyos pa rin ang may hawak, no, ng pagkalat nito. Una, the revelation of the gospel to sinners. So, tignan niyo po the revelation of the gospel to sinners. We have to recognize that the revelation of the gospel is only by the grace of God. Kung ito ay sovereign will ng Panginoon na ikalat ng Diyos, kilalanin natin na ito ay grace ng Lord kung paano niya at bakit niya nakaabot sa certain parts of the world. Okay? So, kung kunyari, ito ay nakapunta ng India, yes, sovereign ang Panginoon doon, pero kilalanin natin na ito ay regalo sa India. At dito sa atin sa Pilipinas, hindi dahil nakarating lang randomly ang gospel dito na dahil sinakop tayo ng mga Espanyol, parang ganun ni Magellan, ng Kristyanismo dito, hindi ganon. Binigyan niya tayo ng regalo para makita natin ang ebanghelyo. Okay? So siya pa rin ang may desisyon ng lahat ng nangyari at ba't natin kilala si Kristo ngayon, okay? And sabi, made in diverse time and by sundry parts. So, ito ay parang hango, no? Very familiar tayo dito sa Hebrews 1. Ibig sabihin lang nito, it is revealed continuously in the Old Testament, mainly to the Jewish nation. So, itong gospel na to from the Garden of Eden, ito ay progressively and continuously nare-reveal sa Old Testament from sa patriarchs natin, sa mga Hebrew fathers, sila Moses, sila Abraham, then ito ay naihayag din sa prophets, no? Ito ay naipasa-pasa sa propeta at syempre may mga audible and vision ng mga nakita ang propeta galing sa Diyos directly. Kaya ito ay kanilang naisulat, no? At yun nga, naging special revelation para sa kanila. So, ito yung gospel na hindi lang basta hiniyag sa isang panahon sa iba't ibang mga tao, pero from doon sa pinagmulan sa Eden, ito ay progressively and continuously kumalat at nagpatuloy sa paghahayag ng gospel na ito. At syempre, ultimately, sino ang pinaka-propeta natin? Ito ay si Jesus Christ, no? Sabi nga sa Hebrews 1:1-2, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Di ba? Tama, yung mga Hebrew fathers. But in these last days, He has spoken to us by His Son. So, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. So, ibig sabihin, last na si Christ para maghayag ng revelation sa Diyos. Okay? Siya yung manifestation ng salita ng Diyos. Walang ibang pwede mag-explain. Walang ibang pwede na magpaunawa sa atin ng perfectly, kundi siya lamang. Siya yung incarnate word ng ating Diyos. So, makikita natin na wala na talagang pwede tayong idagdag. Wala na tayong pwede na makuha pa ngayong revelation dahil tapos na ang New Testament. Wala na tayong vision, wala na tayong mga audible voice na mga nakikita, dahil ang hinahanap na lang natin ngayon para makita natin ang kalooban ng Diyos ay ang salita ni Kristo. Saan to? Sa Bible. Okay? Sa Scriptures. Tignan naman natin, with the addition of promises and precepts for the obedience required therein. So, nandito pa rin tayo sa assertion of sovereignty of God sa gospel dispersion. So, dito, sa kanyang pagpapahayag, ginamit niya ang patriarchs, propeta, at pinadala nga niya sa mundo ang kanyang anak na si Jesus Christ. Dito naman, inihayag din niya progressively ang gospel through the covenants, di ba? Ito ay sabi sa 7.3, further na revealed further steps at na-reveal ito hanggang doon sa pagdating ni Kristo. Pati yung law, ginagamit ng Diyos para ituro si Kristo. Di ba? Yung kanilang mga, tawag dito, mga sanitary law, yung social law, saka, ang tawag dito, yung kanilang ceremonial law.
'Di ba? Nakikita natin na ito ay hindi lang para doon, pero patungkol itinuturo ito kay Kristo, which is the good news na nagpipicture ng mga alay at paghahandog nila o paggawa nila ng mga mabubuti morally sa kanilang kapwa. Ito ay pagtuturo kay Kristo na may gagawa noon ultimately and perfectly once and for all on behalf doon sa mga sinners na hindi kayang gumawa nitong mga ito, itong requirements na ito. At tignan din natin, syempre, na ito ay ni-reveal ang gospel through types and shadows, di ba? Na nakita natin sa Old Testament talagang ito ay nag-aanino sa parating na promised Messiah na ito mismo ang magiging substance dun sa mga shadows na ito. Okay? Kung 'di ba, ang shadow, hindi naman ako itong anino ko, pero ang substance kung sino ito, yung flesh ko. So ito yung Old Testament, ito yung New Testament. So ibig sabihin, ito na yung parang fulfillment at talagang ultimate revelation kung ano yung sinasabi ng mga anino or ng Old Testament. Okay? So tignan natin naman, susunod nating outline, as to the nations and persons to whom it is granted is merely of the sovereign will and good pleasure of God. So over time, more light was revealed. Talaga namang may revelation, may progressive ang pagkalat, pero selectively. Hindi pa lahat. Doon pa nga lang sa pagpili kay Abraham, nakita natin na siya yung pinili. Hindi siya namili ng iba pang mga lahi. Iisa ang lahi na pinili ng Diyos at ito ay mula kay Abraham sa mga Ebreo. Okay? So sabi nga ni James Renihan, certain people received the light, heard the promise, and obtained the precepts. Others were left in the darkness of their sins, and this was all due to God's sovereign purpose. Nothing else sufficiently explains the matter. Some nations, primarily Israel, but others such as Nineveh, for example, heard the message. Some individuals outside Israel likewise heard it, but many people lived and died in darkness, wholly without such revelation. Why? Because of God's sovereign will and good purpose. So, yes, nakita natin na pinili ng Panginoon ang mga Jewish race, ang Israel, pero nakita rin natin sa Old Testament na meron siya mga sineselect na ibang lahi para mapakinggan ang ebanghelyo. Di ba nga, pinapadala niya si Jonah sa Nineveh para i-preach ang mabuting balita, ang good news ng Diyos. So, syempre, ang Nineveh, hindi naman yan Israel. Ibang lahi siya. So, Gentile siya. So, selective ang Diyos. Hindi lang, yun nga, kanina, dahil sa kanyang sovereign will, meron siyang nasa sa kanya ang direksyon at kung sino-sino ang kanyang mga pagdadalhan ng kanyang ebanghelyo. So, maliwanag sa atin yon, nakilalanin natin na soberano ang Diyos dahil ito sa kanyang will and good pleasure. So, sino ang dapat na manaig at dapat nakasentro sa pagtingin natin at pagbabasa natin ng Biblia? Ito ay ang Diyos, hindi ang tao. Never na piniplease ng Diyos ang tao. Ang kailangan ay ma-please at maging sentro ang Diyos. Okay? Lagi natin tatandaan, ang tinuturo sa atin dito ay pagiging God-centric na pamumuhay, perspective, at pagwo-worship. Sabi ulit ni James Renihan, ito ay inagrihan ni John Owen. Sabi ni John Owen, throughout history, whenever the gospel has not been preached to any people, we find that Scripture always attributes the fact to God's own will. So meron naman talagang mga hindi nakarinig, sila ay namatay at di nakarinig, na syempre, especially nung Old Testament at yung mga ibang lahi, sila ay namatay na at di na unawaan or hindi man lang nakarinig ng gospel, pero ito ay dahil sa kagustuhan ng Diyos. No? So, unfair ba ang Diyos? Hindi. Kasi nga, sabi sa atin sa Romans 9, siya ang potter. Siya ang may karapatan at meron siyang malayang gawin ang mga bagay
kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang mga nilikha. Okay? So, kung tayo ay nilikha, pagmamay-ari niya tayo at He can do whatever He wanted kung ano ang pleasing sa kanyang mga mata. Sabi nga sa Psalms 147, He declares His word to Jacob, His statutes and rules to Israel. He has not dealt thus with any other nations. They do not know His rules. Praise the Lord. So, bakit nag-praise the Lord? Kasi, nakaranas sila ng grasya ng Panginoon na hindi naman obliged ang Diyos na i-reveal ang kanyang salita sa mga Jewish or sa mga sa mga Israel, pero inalaw ng Panginoon. Okay? Sila ay nakarinig at nakarinig ng ebanghelyo nito. So this highlights His will and prerogative regarding whom He will reveal His word. Okay? Sabi sa Acts 16, and they went through the region of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. Verse 7, and when they had come to Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. So even sa apostolic missions, ang Diyos ay nagdadirect sa kanila kung paano dadalhin ang gospel through evangelism. This emphasizes God's guidance on where the gospel will be preached. Isipin mo, ang plano nila Paul, pumunta sa mga gantong lugar, pero nirestrain sila ng banal na spirito. Okay? So, makikita natin talaga na ang Diyos, ginagamit niya lang ang mga preachers, evangelists, mga missionaries, kung saan sila papupuntahin. Kung hindi sila nakapunta sa isang lugar, yun ay dahil plano ng Diyos na hindi mapuntahan yung lugar na yon. At wag naman nating isipin na yung lugar na yon ay hindi na makakarinig ng gospel. Kasi, it might hindi pa yun yung panahon nila. Katulad ng Gentiles. First to the Jews, then to the Gentiles. So, nasa sa kanya kung kailan, anong schedule, at kung gaano katagal. Kunyari, nakarinig na. Ba't hindi pa naniniwala kay Kristo? Nasa Diyos pa rin yan. So, anong response natin doon? We have to pray for God's grace and mercy to that person. Para ma-enable siya ng grace ng Panginoon na maniwala sa Ebanghelyo at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Okay? So, yung gospel expansion is not man-driven. It is God-driven mission. Okay? Nasa sa kanya, muli, kung bakit naging global ito. Nasa sa kanyang paraan at nasa sa kanyang disenyo. Okay? So, ang punto, God alone determines where and when the gospel is preached. Maliwanag po yun. Okay? Kaya kung ikaw ay nakakarinig ng gospel ngayon at naniniwala sa gospel ngayon, praise the Lord, katulad ng 147 na sinabi sa Psalms, na inalaw niya tayong hindi lang marinig, pero panampalatayaan ng gospel. Number 2, nakita natin yung assertion ng sovereignty ng Diyos sa dispersion ng gospel. Number 2, rejection of human merit as a basis for gospel revelation. So, sabi, not being annexed by virtue of any promise to the Jew, improvement of men's natural abilities by virtue of common light received without it, which none ever made or can do so. So, revealing the saving gospel is not a response of God to any virtue of man. Hindi dahil magaling ka, mabait ka, mapagbigay ka, ikaw ay magalang, ikaw ay relihiyoso, ikaw ay palagi nag-church at nagpe-pray, ito ay ire-rewardan ka na ng Diyos na, dahil dyan, maririnig mo na ang tunay na ebanghelyo. Hindi po ganon. Okay? So, maliwanag na hindi ito nakabase sa kung anumang ginawa ng tao para marinig nila ang gospel. Not being annexed by virtue of any promise to the Jew, improvement of men's natural abilities. This reinforces the doctrine of total depravity of man. Kahit ba sila ay nakakarinig ng gospel, kung hindi yan inaalaw ng Diyos, sa grasya niya na maintindihan nila yung gospel, hindi mangyayari yon kahit everyday ka pang nasa church.
Okay? So maliwanag, nasa kamay ng Diyos ang gospel. Hindi lang sa pagpapahayag, hindi lang kung paano ito lalawak at mag-spread, pero kung hanggang sa pananampalataya, hanggang sa paniniwala ng isang puso dito, nakabase pa rin ito sa kamay ng Diyos. At ito ay naha-highlight yung grace. Yung grace niya na regalo, hindi sa kaya mong gawin, hindi sa katalinuhan mo kung paano mo to na-gets, pero dahil in-enable ka lang ng Diyos. So, doon tayo magkukumahog, buti na lang, pinaintindi sa atin ng Diyos ang Ebanghelyo. Dahil, kung tayo lang yon, kung ang basihan ay kung gaano natin naintindihan ang gospel, magyayabang tayo. Okay? So, maliwanag na ang dapat mapapurihan, may taas ay ang Ebanghelyo. So, maliwanag din dito na re-reinforce ang kasamaan ng tao, ang total depravity. So, sabi nga sa Romans 3:10, no one is good, no one seeks after God. And Romans 8:7-8, those who are in the flesh cannot please God. So, kahit anong zeal, kahit anong effort, at pagsasacrifice mo sa sarili mo, hindi ka marereward dan mag-grant ng kaligtasan ng Diyos kung hindi dahil lamang sa kanyang grasya. So, hindi makikita sa kahit anong kaya nating gawin, pero ang makikita ang kaligtasan sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tignan po natin yung letter B. By virtue of common light, received without it, which not ever made or can do so. Yung common light, common grace po ito, no? Some argue that the gospel light is a reward for societal or moral improvement under common grace. So, kaya daw nagkakaroon daw, yung may iba, kaya daw pinagkakalooban daw sila ng gospel, doon ay na-disperse ang gospel dahil bumabait daw yung nation. Kumbaga, ang nation ng China, kunyari lang, dahil ang nation ng China ay masisipag at hindi sila, walang murder masyado, sige, tayo ay magkaroon ng gospel doon. Magkaroon tayo, lalagyan ng Diyos ng Christians doon. Hindi po ganun. Okay? So, maliwanag na hindi ito dulot ng common grace dahil kung titignan natin, no one is good. Okay? Hindi pwedeng, walang pagkakataon na mag-i-improve ang tao sa mata ng Diyos. Dahil sabi sa Isaiah 64, ang lahat ng mabubuting gawa ng Diyos, apart from Him, ay isa lamang mga maduduming basahan. Okay? Yung gamit na napkin ng isang babae. So, ganun niya tignan ang mga gawa ng tao dahil tainted ito ng kasalanan. Ganito kadumi. Di ba? Nandidiri tayo pag nakakita tayo in public or kung saan. So, ganun din ang Diyos. Ibig sabihin, hindi katanggap-tanggap na ilagay niya sa bag ang isang maduming basahan. Sino ba sa atin dito, no? Trapo nga lang ayaw natin ilagay sa ating bag. So, ganun din mas lalo ang ating Diyos dahil siya ay banal at perpekto. Sabi ni James Renihan, some seem to have suggested that the preaching of the gospel was a promised reward. Notice the covenantal language. Pag may promised reward, covenantal yan. So, wala namang ganong covenant. Granted to individuals or nature that improve themselves or their societies based upon common grace, we are told that there is no such promise given. It does not come as a result of good that might be present in a society because there is no good in pagan society. So, okay. Maliwanag and clearly, sinasabi ni James na wala talagang mabuti kahit isa, no? Sa kahit anong lugar. So, ang punto, the gospel is not a reward of any good in morality because there's no such thing. It is purely by the grace of God. So, kaya nakarating at naunawaan natin ito at na-enable sa atin na convict tayo na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas na si Kristo, hindi dahil mabuti tayo, pero binigyan niya tayo as a gift. Hindi reward, pero as a gift or grace. So, the preaching of the gospel is not given to some people because they are better than others. So, may iwasan natin ng pagiging boastful na naman na
Bakit ako nakaunawa, yung kaibigan ko hindi? Siguro dahil mas magaling akong umintindi. Dahil siguro yung parents ko Christian. Dahil siguro mabuti ako nung bata, siya masama. Dahil siguro mas marami siyang ginawa. O, hindi po ganon. So, ang Diyos, muli, ang nagde-determine kung sino at kung kailan niya ito enable sa isang tao na panampalatayaan. Okay? Tignan natin yung number 3. The spread of the gospel is rooted in God's sovereign will and determination. Sabi sa ating paragraph 3, and therefore in all ages, the preaching of the gospel has been granted unto persons and nations as to the extent or straightening of it in great variety according to the counsel of the will of God. So sabi ni Samuel Waldron, only the Calvinist is inoculated or protected against the gospel-destroying errors refuted in this chapter. So, kung pwede natin, very sharp yung sinabi ni Samuel Waldron dito. Pero yes, totoo. Ang mga Calvinists ay mga protektado sa mga gospel-destroying errors na pwedeng mag-refute sa grasya ng Panginoon at sa sovereignty ng Diyos. Kasi, ang Calvinist daw, he knows that men are totally depraved and unable to improve their natural light. Wala silang pwedeng improve sa kanilang sarili. Ang kanilang pamumuhay kung wala sa Diyos ay spiral down. Sila ay parang nasa kumunoy na kahit anong gawin nilang effort, pababa lang sila ng pababa at pabagsak sila ng pabagsak. Thus, the doctrine of total depraved inability protects him from that error. He, the Calvinist, knows that God is sovereign in salvation and owes no man a chance to be saved. Minsan naisip ng iba, parang obligado ang Diyos na iligtas ang tao. Ginawa naman ng Diyos ang tao, so obligado siyang iligtas tayo. So may mga ganong thinking. Hindi po. Meron siyang karapatan kung ano ang gusto niyang gawin doon sa kanyang ginawa. Kung gusto niyang gawin ay ito ay hindi makakilala sa kanya, at siya ay masend in eternal condemnation, siya pa rin ay mananatiling righteous at matuwid, mabait, mabuti, at punong-puno ng pag-ibig at just. Bakit? Dahil itong tao na to ay hindi naman mapupunta sa eternal condemnation arbitrarily. Siya ay lumabag sa batas ng Diyos at yun ay enough para sa kanya mapunta sa impyerno. So di ba ang hirap na ang tao ay makukulong nang wala namang kasalanan? Siya ay inosente. So hindi po nangyari yon kahit sino sa atin. Lahat po tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay lumabag sa 10 Commandments or Decalogue ng Diyos. At imposible na meron kang magawa doon kahit isang araw lang na perfect. Okay? So, talagang, ang deserve natin ay mapunta sa impyerno. Ang deserve natin ay maparusahan at mahatulan ng destruction. Okay? So, he knows that God is sovereign. Therefore, Calvinist is convinced that God sends the gospel to whom he will thus and not owe it to anyone. So, pag ito ay ibinigay niya, ipinarinig niya, nakarating do sa certain na tao na yon, ito ay grasya. Okay? Pinapakita dito, ma-highlight dito ang kanyang grasya at regalo. Kung ikaw ay mapupunta sa impyerno, iyon ay pinairal niya doon yung justice, yung kanyang pagiging matuwid. Pero kung ikaw ay nakatanggap ng ebanghelyo at naniwala ka dito, ibig sabihin, ikaw ay naligtas, pinairal niya doon ay yung awa at grasya. Okay? He knows that the gospel is the means of calling the elect. Kaya, ito ay, nung una pa lang, wala pa ang creation, namili na siya ng mga ililigtas. So, lahat, nakita niya na talagang lahat ay magkakasala. So, lahat pupunta ng impyerno at siya ay just kung lahat ay mapunta sa impyerno. Yun nga lang, dahil sa kanyang kalooban, sa kanyang mabuting pagpapasya, namili siya ng mga
mangilan na tao or grupo ng tao na kanyang ililigtas at bibigay sa kanyang anak na si Kristo at makakasama sa future eternity. Okay? So, unfair ba na may mapunta sa impyerno? Hindi. Kasi sila ay lumabag sa kautusan ng Diyos, sa kanyang batas. Okay? Kahit ba, hindi to pwedeng, may nahuli ka ngayon ng pulis dahil nag-go ka sa naka-stop na traffic light, naka-red light, no? Hindi mo pwedeng sabihin, ay, sumunod naman ako kahapon sa mga traffic rules. Bakit pwede mo akong pagbigyan? Hindi po. No? Ang batas ng Diyos ay just. Ang batas ng Diyos ay hindi nagto-tolerate, hindi nagko-compromise. Kung mali ka, mali ka. At sabi nga, yung apple, yung prutas na kinain ni Adan, enough na yon para ma-doom ang lahat ng tao sa buong mundo, makapasok ang kasalanan at kumalat ang kamatayan. Okay? So, kagustuhan ba ng Diyos yun? Hindi. Ang may gusto nun ay ang tao. Sabi sa Ecclesiastes 7, na ang kanyang ginawa niya ang tao upright at ito ay mga may kakayahan, no, na sundin ang Diyos, pero dahil nga sila ay pinili nilang gumawa at maghanap pa ng mga ibang schemes or ibang mga paraan para sila ay mamuhay, doon sila bumagsak. Okay? So, ang kalooban ng Diyos, sumunod kayo sa akin. Ang kalooban ng tao, ayaw po namin. Okay? So, maliwanag na ito ay grasya na marinig ng mga ibang tao at maniwala dito sa ebanghelyo na ito. Okay? So, he therefore cannot conceive of men being saved in some other way than that of God's appointment. That the gospel is not a haphazard, second-best device which needs to be supplemented through men's free will and other means. It is the eternal decreed way in which God is saving His elect people. If someone is elect, kung ikaw ay pinili nga nung nakaraang walang hanggan, ibig sabihin wala pang mundo, wala pang heavens, wala pang angels, the Calvinist believes that God is able to send and will send him the gospel. So ito yung kaya napakaganda ng doktrina na ating pinanghahawakan kasi very God-centered. Kung ito ay pinili ng Diyos at ito ay dinetermine ng Diyos na maliligtas, all throughout the history, pagpasok sa mundo, walang mawawala do sa mga pinili niya. So naiisip ng iba, 100 ang pinili, 65 na lang yung nakapasok. Kasi yung iba, hindi nag-endure hanggang muli. Hindi. Pag pinili ng Diyos ay 100 na tao, yan ay i-commit niya ang buong lakas niya, ang buong plano niya para lamang yung ma-preserve at mangyari ang kanyang disenyo at plano at purpose sa kanya hanggang sa future eternity. Saan yun? Ayun. Sorry. Okay. So, hindi rin to na dadagdagan. Kung 100 ang napili, hindi ito madadagdagan na, ay, mabait naman siya, so ipapasok ko na rin siya, 101 na sila para dahil may, hindi. Hindi po ganun, no? Kung ano yun, kung ilan lang to, siya rin ang madadala ng Diyos sa kalwalhatian sa habang panahon. At magkakaroon ng buhay na walang hanggan na makakasama niya. Okay? So sabi ni James Renihan ulit, God has determined the boundaries of the spread of the gospel both extensively and narrowly. So sa isang lugar, minsan nakikita natin, ang dami mga churches dito, sa isang lugar, ang konti lang. Hindi dahil, yes, may doon, instrumento lang talaga ang tao, pero ito ay allowed ng Diyos. Siya ang may kagustuhan sa ganong setup. Kasi hindi mo naman makikita in the future kung ano pa mangyayari sa lugar na yun. So hanggat hindi pa bumabalik si Kristo, may pag-asa pa. At ang ganda nito, mamaya maunawaan pa natin dahil konektado talaga to sa ating sermon. Okay? God chose race to hear His word and promise. Yun nga, si Abraham at God actively determines and decides the direction of the gospel
ayon nga sa Acts 16:67. So, ang Diyos, pinili niya sa Abraham para marinig ang promise. Tapos Acts 16, hindi niya pinili ang mga lugar na ito para makarinig ng promise. So nakita nyo, extensive, pag-extend at pag-narrow ng spread ng gospel nasa right at will ng Diyos. Okay? So anong lesson na makikita natin dito? Una, the absolute freedom of God in salvation. So talagang ang kaligtasan ay nasa mga kamay lamang ng Diyos. So God is under no obligation to save anyone. No one deserves to hear the gospel, for all are wicked and sinners. So mahalaga na maunawaan natin yon para mas ma-appreciate natin yung gospel. Hindi naman natin deserve marinig ang gospel. Ano bang ginawa mo kahapon? Ano bang ginawa mo ng isang araw? Nakailang tanggi ka sa pagsunod sa Diyos? Nakailang take for granted ka sa kanyang kagustuhan? Hindi ka naman talaga deserve. Pero dahil sa kanyang kalooban, narinig mo ang gospel at pinanampalatayaan mo ito. Okay? So, grace lang ito. Alisin mo si Kristo sa atin, kung pwedeng matanggal, wala na. Aalis na rin tayo sa kagustuhan natin sa Diyos. Hindi tayo, balik mo sa akin si Christ. Hindi na tayo magaganon. Kung mababalik lang tayo sa state natin ngayon. Pero yun nga ang kagandahan. Once na tayo ay belong kay Christ, wala nang andan, wala nang baliktaran or pagbabalik sa ating state dati. Once na tayo ay na-born again, hindi na tayo pwedeng ma-unborn again. Okay? Ang theological implication nito, salvation is a free act of sovereign grace, not a divine necessity. Hindi dahil sa kagustuhan ng Diyos or kailangan niya, pero dahil sa gusto niya lang. Hindi niya kailangan ang mga taong sasamba sa kanya para siya ay maitaas. Hindi niya kailangan ang magpupuri sa kanya kahit nga mga bato kayang gamitin ng Diyos para pumuri, gumawa ng mga good works sa kanya, para sa kanya, mamunga para sa kanya. Pero pinili niya ang tao para magkaroon ng unique role, unique na pwedeng magamit ng Panginoon para maging partners niya sa kingdom niya at mag-reflect ang kanyang manifold wisdom at glory sa mga churches na ito. Okay? Sabi yan sa Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not the result of work, so that no one may boast. Okay? So, ang tao may tendency, pag binigyan mo, yayabang. Bigyan mo ng bagong sapatos, yayabang yan. Bigyan mo ulit ng isang bag, mas mayabang pa siya ulit. So, kung ano yung privilege na ibinibigay sa kanya, ano pa kaya kung ikaw na naging presidente ng isang lugar o ng isang bansa? Talagang di ka na makakilala na sa Panginoon. Sasambahin mo na yung sarili mo na. So, ganyan ang isang tao dahil sa kasalanan at sa korap na puso. Number 2, undeserved nature of the gospel. God would be just to condemn all. So, okay, so ulit, kung i-condemn ng Diyos lahat, wala siyang ililigtas, just siya. Kasi nga, lumabag ang bawat isa sa kanyang kagustuhan. If God saved no one, He would still be just. Okay? What we deserve is to be cursed because of sin, dahil sa original sin. At wag nating sisihin si Adan dahil yun ang dahil namanan natin ang kasalanan ni Adan, kahit tayo mismo lumabag sa kautusan ng Diyos. So, sin deserves judgment, and justice would be fully satisfied even if no gospel were ever preached. Kahit walang gospel, kahit hindi nagkaroon ng pagpapadala kay Kristo, ang Diyos ay magiging matuwid pa rin at mag-glorify siya sa kanyang justice. Pero dahil nga sa kanyang kalooban, gusto niyang i-extend ang kanyang glory. Gusto niyang may mag-partake at mag-share ng kanyang riches. At ito nga yung kanyang mga pinili o ang church. Okay? Yung, Yung invisible church na sinasabi, no? Na lahat composed ng mga elect. So, ang theological implication nito, we do not deserve mercy, but judgment from the start because of our total depravity. So, yun dapat ang ating marinig. Bad news. Pero syempre, dahil tayo ay may Diyos na
maawain at mahabagin at punong-puno ng pag-ibig, hindi lang natapos sa bad news, pero may good news din na ibinigay sa atin. Okay? So, sabi yan sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but eternal life for those who will believe in Christ. Okay? So, nakita nyo, may bad news, pero may good news pa rin. Kasi hindi natin ma-appreciate ang good news kung walang bad news. Number 3, the glory of God's love and grace. So makikita natin dito yung kaluwalhatian ng pag-ibig at grasya ng Diyos dahil na-display ang pag-ibig ng Diyos, granting sinners faith and repentance. Na itong mga tao na to, kahit iwan mo yan sa isang sulok o sa isang lugar, at bigyan mo ng lahat ng mga salita ng Panginoon pero walang grasya ang Lord, hindi sila magsisisi at mananampalataya dito. So, makikita natin dito, nadi-display yung pag-ibig na ginagrant lang ng Diyos, ibinigay niya yung pananampalataya sa isang tao, hindi ito nagmumula sa isang tao, sa puso niya, pero ibinigay lamang ng ating Panginoon. Tignan niyo po, from rebels to beloved children. Dati kaaway tayo ng Diyos, ngayon, tinuturing niya na tayong mga anak. At grace is unmerited and not something earned through effort or virtue. So, theological implication nito, salvation is accomplished by God's grace alone for His glory alone. Okay? So, makikita natin na ang salvation muli, ito ay sa kapurihan lamang ng ating Diyos. Sabi sa John 1:12-13, believers are born not of the will of man, pero sa will of God. Okay? So, mahalaga yon. Hindi tayo naliligtas dahil will natin, pero kaya tayo nagiging Christian, kaya tayo nasi-save dahil will ito ng Diyos. At kaya tayo nandito, hindi dahil sa will natin, no? Yes, in plain sight, will natin to. Pero sa behind the scenes, TBS, merong nag-outworking power ang Diyos at pagbibigay sa atin ng desire to gather in His name. At ito ang kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. So, we can apply this into applications. Appreciate God's will of enabling the gospel to reach you. So, kung ikaw ay nakakarinig ng gospel, i-appreciate mo yan. Na inalaw ng Panginoon na masama ka. Okay? Ma-cover ka doon sa kanyang mga pinlanong pagbigyan at paggrantan ng ebanghelyo ng pananampalataya at pagsisisi dito. I-appreciate po natin na inalaw tayo ng Diyos para maging maliwanag sa atin at maintindihan natin kung ano yung pinipreach sa pulpito na ebanghelyo. Kasi yung iba, ay hindi naman ano yan, ay ganyan naman yan, kaya ko namang maligtas ang aking sarili kahit hindi pumupunta sa church, kahit wala akong naririnig na ebanghelyo, kahit walang nagpipreach sa akin ng gospel. Pero sabi sa Romans 10:14-15, paano masisave ang isang tao kung hindi niya naririnig, at paano niya naririnig kung walang magpipreach, at kung paano may magpipreach kung walang isisend ang Diyos. So maliwanag, ito yung logical sequence at chain ng Diyos kung paano niya naililigtas ordinarily ang isang tao. Okay? So, number 2, always acknowledge the doctrine of God's sovereignty and total depravity in evangelism. So, pag tayo ay nag-evangelize, kailangan natin na i-acknowledge na soberano ang Panginoon. Na pag tayo ay nag-speak ng gospel, hindi automatic siya ay Christian na. Kailangan ihingi tayo ng grace, tulong sa Diyos para siya ay man-able do sa iyong pinunla, sa iyong itinanim na ebanghelyo sa kanyang puso. At kilalanin mo rin para ikaw ay para hindi ka malid sa frustrations, kilalanin mo rin na yung total depravity ng puso ng isang tao. Na kaya siya rin hindi nakakarinig dahil clouded ng kanyang sin ang glory ng gospel. So, kailangan ito ang ipapanalangin natin na ma-reflect natin na ating sarili na kung hindi kumilos ang Diyos sa atin sovereignly, hindi tayo tutugon sa ebanghelyo dahil sa ating total
depravity at total inability to understand what the gospel is and who Christ is. Okay? So minsan naisip natin, Jesus Christ, yes, naniniwala ka kay Christ. Pero yung paniniwala mo ba yun, yung confession mo ba kay Christ ay ayon sa katotohanan na siya ang nagligtas, siya ang namatay para sa lugar mo dahil ikaw ay makasalanan. O dahil naniniwala ka lang kay Christ kasi alam mo may blessing. Lagi kang bibigyan ng magandang buhay, yung iyong pamilya. Magkakaroon ka ng maraming mga pagpapala materially. Ganun ba ang pagkilala mo kay Christ? O siya ay sinugo ng Diyos para magligtas ang mga katulad natin, mga wretched na tao na walang pag-asa na maligtas at leading sa destruction sa impyerno at magkaroon ng eternal na pagkakahiwalay sa ating Panginoon. So, yun ba ang pagkakilala mo kay Christ? So, kung yun ang pagkakilala mo kay Christ, praise the Lord. Pero kung ang pagkakilala mo kay Christ ay yung mga short term lang na ikaw ay giginhawa, yes, totoo naman. Hindi natin tinatanggal na pag nakilala natin si Christ, may pagginhawa sa ating buhay. Inaayos naman niya talaga yung ating mga pamilya. Yes, kasi doon sa mga precepts ni Paul, tinuturuan tayong umibig sa ating kapwa, tinuturuan tayong ibigin ang ating mga magulang, kung paano i-treat ang ating mga boss, kung paano mga gawin ang mga in-entrust sa ating mga dahil tayo ay ginawang steward niya ng kanyang mga bagay-bagay, no? So nakikita natin ito talaga ay merong paggalaw doon sa mga bagay na yon. Pero kung hanggang doon lamang hindi natin pwede na kilalanin na yun ay salvific. Dapat kilalanin mo na in order for you to get to Father, kailangan natin ng bridge at mediator, kailangan natin ng ano yun, yung magbe-bridge sa atin, kundi ito lamang si Christ. Sabi sa John 14:6, I'm the way, siya ang daan papunta sa Ama, siya ang katotohanan papunta sa Ama, at siya ang buhay. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Kaya kung sana, we pray na kung mapalitan ngayon, gamit itong mga teachings na ito, kung paano natin kinikilala si Kristo as our Lord and Savior para ikaw, ma-confirm mo na ikaw ay tunay na may kaligtasan by His grace. Tayo po ay manalangin.